Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially um, 7,284 subscribers. Okay, 7,284 subscribers. Konti na lang guys, no? 16 na lang, magiging 7,300 na tayo. Maraming salamat po sa inyo. Mahal kong mga subscribers at hindi pa mga subscribers, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung ano po 'no, with regards po dun sa, ah, yung drug raid 'no, yung operasyon ng ano 'no, operasyon laban sa droga diyan sa Batangas 'no. Actually, wala pong namatay diyan 'no, kahit ni isa wala pong namatay diyaan sa operasyon na 'yan. Kaya nga po parang may pinaparinggan 'no, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa, operasyon ng droga. This is the biggest drug haul in the history of the Philippines. Pero walang namatay, walang nagputukan. Pero natatandaan ko eh, no, yung may mga news no with regards to yung kay ano, doon kay Pangulong Marcos Senior, no, yung kanyang amain na naging pangulo din ng Pilipinas ay natakot po ang mga tao kasi firing squad po no yung drug syndicate na yon no yung drug lord na yon no. Pero this time around wala pong nagputukan, wala pong namatay kahit isa at contrary po dun sa drug war ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, allegedly may mga namatay doon no. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no one should die in the government's war against illegal drugs, no? Kasi naniniwala po siya doon na parang kung drug user ka ay dapat ano ka, no? You are considered as a victim and you need to be rehabilitated, no? Sabi niya, no? So sabi nga niya ganon, no one should die in government's wars against illegal drugs, no? So alam naman po natin kung mga nakarang panahon 'no, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may mga namamatay din 'no. Pero, 'di ba recently din sa Davao City, may mga namatay dun 'no, nag-declare ng war ang, mayor butihing mayor ng Davao City na si Baste Duterte 'no, kinabukasan may mga namatay. Siguro napaka-powerful ng mga words ng mga Duterte 'no, na, 'pag sinabi nila ay talagang may namamatay 'no. So yun, sabi nga niya, I would like to point out according to, President Bongbong Marcos na 'pag nag-ship ng shabu, na nahuli natin, no one, no not one person died. Iyan po kung hindi nanlaban 'no. Tama din naman 'no, wala naman dapat mamatay kung suko ng maayos. Pero itong mga 'to siyempre alam naman nila na 'pag sumuko sila ng maayos makukulong na sila, 'no? And then siyempre kung malaki-laki ang kanilang kargada, ay talaga namang ano 'yan, habang buhay 'yan na walang pagkakaano, eh, di yung iba nga gustong, "Oh, mamamatay na lang ako." Kung ano, 'di ba? Well, 'yun yung kung ano, walang nagputukan, walang nasaktan. Pero ano po 'to, illegal drugs, eh, 'no? Kung kunwari yung iba diyan addict din talaga, eh, talagang baka putukan nila yung mga pulis, 'no? Anong gagawin ng mga pulis? 'Di ba? Pero kung dapat legit na operation, na talagang plano nila wala dapat mamamatay. No, ito guys 13.3 billion yung operasyon nila diyan sa Batangas City or sa Batangas 'no, illegal drugs of 13.3 billion pesos. Nagtataka lang din tayo, wala sobrang linis kumbaga, wala man lang nagputukan or whatsoever 'no. Pero sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang importante dito 'no, ang gobyerno 'no, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos nandun din si, DILG Secretary 'no, at saka si Subsecretary Lagdameo at saka si, Benhur Abalos 'no, Benhur Abalos, Lagdameo, Anton Lagdameo ay nandoon din po yang mga 'yan 'no. Ang importante sabi niya ay ma-stop na nila yung flow ng drugs 'no, yun 'no, yung pag-ship ng drugs dito
pagpasok sa Pilipinas, no? Eh, saan pa galing yung mga yan? Sa China, baka sa China, sa Russia, sa Middle East, saan pa? Baka sa Africa, etc., no? Hindi daw dito niluluto itong mga 'to. Ano bang mas maganda, dito lutuin o sa ibang bansa? Kasi sa ibang bansa may mga checkpoints pa yan, 'di ba? Dadaan pa ng mga containers yan, international containers. Kaya po nagtataka din po tayo, no? Okay. Now, yun, no? Sabi nila, ah, iniimbestigahan pa daw yung source ng confiscated illegal drugs. Ang mahirap nito, baka po itong mga na-confiscate na ito, ibenta din ito. May mga ninja cups na tinatawag, yung mga ninja cups. Ito yung mga, kunwari, nanonood dyan, di ba? O ito, 13.3 billion pesos. Okay? Pero sa totoo lang, baka ano yan, baka 50 billion pesos, kumbaga. No? Ang laki nito ha. Talaga bang 13.3 billion pesos? Diyos ko, parang ano na 'to, budget na ito 'no? Kung ano nga, puwedeng ibenta 'no, ibenta niyo lang tapos just kidding. Nakakasira po 'yan ng kabataan, nakakasira po ng ating mga kababayan. Kung ako, ayun, susunugin talaga 'yan 'no, talagang hindi lang sunog na 'no, i-ano, i-dispose na talaga 'yan 'no. Yung ruta natin kung saan nanggagaling 'yon, ngayon ay pinag-aaralan pa natin at iniimbestigahan pa natin. So parang may pinaparinggan talaga si Pangulong Bongbong Marcos dito. Posible pala na hindi na walang mamamatay 'no? Pinaparinggan niya kaya si, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pa, isa pa ha, nung mga nagra-rally nung mga nakaraang mga araw, linggo, buwan, talagang pinaparinggan 'no? Hindi yan pinaparinggan, direktang inaakusahan 'no, si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Lagdabeo allegedly 'no, that they are using drugs. Allegedly ha, hindi pa naman kasi napapatunayan yan, eh. Naghihintay tayo ng mga ebidensya na sumisinghot 'no or nag-aano si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung dati ba yun o ngayon. Marami silang mga pinaparatang na mga fake news or na mga kung iba-iba na paratang 'no, nandiyan daw sa kanilang ebidensya 'no, ipakita na nila 'no, sabihin na nila sa bayan, idemanda na nila. Parang gano'n 'no ba, ipa-impeach na nila kung talagang may ebidensya sila. Kaya lang binibitin nila, inuuto-uto nila ang mga sundalo unti-unti 'no, eh, they are hoping na these soldiers would try uh, to withdraw support 'no, dito sa ating presidente ng Pilipinas 'no. Eh, 'di ba ang laki ng suweldo ng kasundaluhan, okey, ng kasundaluhan dun sa ano natin 'no. Eh, tignan niyo, laki ng suweldo nila 'no, eh, ano ba 'to, ano ba ang rason para palakihin ang suweldo nila in the past 'no? Ito kaya ay para tumanaw sila ng utang na loob sa ating Pangulong Duterte o ano naman kaya, 'di ba? Sige po, kayo na po sumagot niyan bayan, okey? Freeng-free po kayo, you are all free to make comments there 'no, wala po tayong sinisino diyan 'no, wala po tayong ididelete diyan kahit against sa akin. Panoorin niyo po 'to 'no, parang from the very start until the end. Yun na lang po ang ano niyo, parang konsuelo niyo sa akin 'no. You watch the video from the start until the end, watch all the ads, okay? Lahat po 'yan, i-share niyo din po ito para naman po, we can be able to continue and sustain our channel. Okay, sige, that's it for today. Thank you so much guys. God bless you all.